So sa video na to pag-uusapan natin kung malaki ba talaga yung difference itong 3A Pro dun sa 3A Non Pro. Ang presyo pala nito ngayon ay 27,990 pesos. Bago natin pag-usapan kung anong mga differences yung nakita natin, unbox muna natin. Ito guys yung box ng 3A Pro. Same na same pa rin naman dun sa 3A na meron tayong maliit na part na kailangan lang punitin dun sa may likod. Pero after mo yun matanggal, pwede mo pa rin maisara yung box at napaka-decent pa rin na itsura. Pag open natin ng 3A Pro, ang unang-una natin makikita ay yung 3A Pro na nakabalot sa paper. Gray yung colorway na nandito sa atin. Tapos makikita nyo agad na bilog, mas malaki, at mas nakaumbok yung camera module ngayon compared dun sa 3A Non Pro. Sa ilalim ng box, makikita naman natin yung charging cable, documentation, at SIM ejector pin. At syempre, wala pa rin tayong charger na kasama. Okay, so una natin pag-usapan kagaya dati ay yung design. So kagaya yung sinabi ko kanina, kapansin-pansin ngayon na mas makapal, mas malaki na yung camera module dito sa 3A Pro. At kapag tinignan natin sa gilid, makapal po talaga siya. Guys, parang yung kapal nito ay kalahati ng kapal ng mismong body ng phone. At para sa akin, kailangan nyo lang bilhan ng magandang case para maprotektahan nyo yung camera module. At kumapal to dahil na rin dun sa periscope telephoto camera na pag-uusapan natin mamaya. At isa pa sa advantage na nakita ko ay meron tayong additional grip kapag hawak-hawak natin. So kapag hawak natin yung 3A Pro ng ganyan, parang pwede nating ilagay dito yung isang finger natin para mas secure natin yung paghawak sa phone. Parang ganyan. Ayan o. Tapos unlike dun sa 3A Non Pro, itong 3A Pro ay merong eSIM support. Tapos meron pa rin tayong IP64 na rating dito. Tapos syempre meron pa rin tayong glyph interface. Tapos sa gilid, meron tayong essential button. Yung nakikita nyo po na nasa baba ng power lock button dito sa may right side. At syempre, naka-dual speakers pa rin tayo ngayon. Pagdating sa display, sobrang identical po sila ng 3A Non Pro. 6.77-inch, flexible AMOLED 120Hz at 3,000 nits yung kanyang peak brightness. So if ever na kailangan ninyo ng tempered glass, same lang po yung size dun sa 3A, pati dito sa 3A Pro. Same din sa 3A Non Pro, naka-wideband security level 1 tayo dito, tapos Full HD yung kanyang max playback resolution. At kapag tinignan natin dito sa testufo.com, yung kanyang default ay 90Hz kahit pa naka-auto yung ating refresh rate setting. Pero sa oras na mag-scroll tayo dito, mapapansin ninyo, hindi tumataas yung refresh rate natin. Tapos, kapag in-on natin yung show refresh rate, makikita ninyo dito sa may top left na 120Hz yung refresh rate. At kahit hindi na natin ginagalaw, naka-fix pa rin siya to 120Hz. So, sayang. Sana sa susunod na mga software update, may isama ito ng nothing na kapag hindi natin ginagalaw yung display, agad-agad siyang bababa to 60 or even 30Hz para mas tipid sa battery. At makita ninyo dito sa display refresh rate options, naka-dynamic tayo, pero pwede nating i-fix to 120 kapag sinelect natin tong high, pero para sa akin hindi na kailangan yan kasi naka-fix na dito mismo sa dynamic. At standard naman kung gusto nating 60Hz lang ang ating refresh rate. Ngayon pagdating naman sa kanyang performance, identical din dun sa 3A Non Pro. Nothing OS 3.1 na tayo out of the box, Android 15 yung operating system, Snapdragon 7S Gen 3, 12GB LPDDR4X yung ating RAM, 256GB na UFS 2.2 lang yung ating storage type. At same din na 3 years major Android updates yung pwede nating matanggap dito. So technically parang Android 18 yung max na matatanggap nating upgrade dito. At yung kanyang security patches naman ay abot ng 6 years. Meron pa rin tayong RAM booster dito na up to 8GB pero check natin yung epekto niyan sa mismong performance. So ito guys, sinukuha nating Antutu score kapag naka-off yung RAM booster. So take note lang na ganun pa rin yung ating setting, 50% yung brightness at naka-on yung ating game booster, 714,252. So ngayon naman, gamitin natin yung RAM booster or virtual RAM. So medyo malaki-laki yung tinaas guys kasi umabot na tayo ng 806,281. So I suggest gamitin nyo yung RAM booster kasi malaking tulong siya sa performance. At ito pa isang malaking proof na talagang same lang yung performance na makukuha natin dun sa Non Pro, pati na rin dito sa 3A Pro. So makikita ninyo, yung kanyang battery ay nabawasan ng 5%. Tapos nalagdagan naman tayo ng 12 degrees
dito sa wildlife stress test. Ngayon, pagdating sa gaming, same pa rin naman yung performance na nakuha natin. Napaka-smooth naman overall para hindi niya na-generate lahat ng graphics. Syempre, yung kanyang chipset, hindi naman flagship yan. Mid-range lang. So, mid-range quality din yung makukuha natin. So, pag-usapan naman natin ngayon, yung may pinakamalaking upgrade na aspect dito sa 3A Pro, yung kanyang camera. So, yung main camera ay same pa rin, 50 megapixels f1.9 na merong OIS. Pero, ito yung upgrade. Meron na tayo ditong 50 megapixels f2.6 na periscope telephoto camera na 3x yung optical zoom. Yung ating ultra-wide 8 megapixels f2.2 at 50 megapixels na yung ating selfie camera. At pwede na mag-shoot ng up to 4K 30 FPS. So, tingnan natin ngayon ang mga sample photos at videos. Ngayon, pagdating naman sa kanyang battery performance, 5,000 mAh pa rin yung ating capacity. Same pa rin yung charging speed, 50 megapixels at merong 7.5 watts na reverse charging. At tinukuha nating SOT dito sa Pro version ay almost identical dun sa non-Pro, 18 hours and 32 minutes. Pagdating naman sa charging, 17 to 100%, 1 hour and 1 minute ko naman na-charge yung phone nito. Okay, so yun yung mga nakita nating difference dito sa 3A Pro at saka dun sa 3A non-Pro. Sa tingin mo, ito bang Pro yung kailangan mong piliin or yung non-Pro? Comment kayo dyan sa baba. So gusto ko lang kayo i-remind na aabot ng 5,500 pesos yung price difference sa ngayon. Ang tinutukoy ko ay yung parehas na 12 to 56 gigabytes na configuration. So, sa tingin nyo ba, isulit na magdagdag ng 5,500 pesos para makuha natin itong Pro version? Again, comment kayo dyan sa baba. Kung ako tatanungin ninyo, sulit yung additional 5,500 na yun kasi meron na tayong periscope telephoto camera dito. So, mas mahaba yung zoom natin compared dun sa non-Pro. Plus, yung kanyang selfie camera ay kaya nang mag-shoot ng 4K video recording kasi 50 megapixels na yung meron tayo dito sa Pro version. Dun sa non-Pro ay 32 megapixels lang hanggang 1080p video recording at wala yung eSIM support. Ito naman meron. So para sa akin, yung 5,500 pesos na price difference nila, sulit naman para dito sa Pro version. Pero hindi lahat ng tao kailangan mag-Pro version. Okay, baka kontento na yung ilan sa atin doon sa performance na makukuha natin sa non-Pro. Kaya gusto ko kayong tanungin. I-comment nyo dyan sa baba
kung alin sa dalawa ay mas practical para sa inyo. Okay, so yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.